Hello everyone. Welcome sa unang araw ng ating devotions for this week. At tayo po ay magme-meditate sa Psalm 51 verse 7. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. The title of our devotions po for today is When Guilt Becomes a Trap. So tayo po ay manalangin. Lord God, as we dive deeper into your word, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan namin what your Spirit is saying to us, O Lord God, through your word. Help us, O Lord, to see the truth and to be able to apply it, Panginoon, sa buhay namin by your grace. So we commit, Lord God, itong time of devotions namin, Lord, as a church. And maraming salamat, Panginoon, for your grace and mercy. In Jesus' name. Amen. So, merong malaking difference po, no? Yung tinatawag na conviction, which comes from the Holy Spirit, at yung tinatawag na condemnation. Now, condemnation, no, ay nanggagaling sa kaaway at minsan sa atin din or minsan sa ibang tao. Pero yung conviction po ay galing sa Panginoon through the Holy Spirit, helping us to see kapag tayo po ay maaaring lumilihis, no, sa kalooban ng Panginoon. Pero yung condemnation, yun ang mabigat kasi yung condemnation ay nakafocus sa sarili natin. We sometimes, entertain mga sari-sari mga accusations that come to our mind dahil nagkasala tayo, nagkamali tayo. Things like parang wala tayong kwenta o ganyan ka naman palagi or some other thought that makes us feel na parang wala na tayong hope, no? And it's very important to understand yung difference between conviction and condemnation. Kasi yan po ang susi talaga para ma-experience natin ang tunay na restoration versus yung magkakaroon po tayo ng paralysis sa ating buhay at lalayo tayo sa ating Panginoon because we feel condemned, we feel na parang siyempre makasalanan tayo, so sama-sama natin, di ba? So yung pride, really begins to creep in, and ito yung dahilan bakit some people minsan ayaw nilang lumapit sa Panginoon pag sila ay nagkamali. So yung kanilang conscience, siyempre kinokondemn sila, at ang kaaway, who is the accuser of course, would condemn us, no? Until to the point na parang ayaw na natin na lumapit sa Panginoon kasi feeling natin paulit-ulit lang naman tayo, di ba? So that's why I started the sermon, no, nung binanggit ko si Judas. If you remember, di ba? Si Judas betrayed the Lord, pero he was so focused on himself and so full of himself na talagang hindi siya makarecover until such time na he ended up taking his own life. Now, si Peter also betrayed the Lord Jesus, pero by God's grace, he saw na he needed the Lord, he needed God's grace. So, instead of parang running away from the Lord's presence, he was willing to draw near to the Lord and seek forgiveness. That's why na-restore siya, no? That's why nagkaroon siya ng pagkakataon to go back and even to be appointed again to ministry. So, yun ang difference nila pareho, no? Bagamat pareho silang nagkasala ng matindi, no? Pareho silang nag-betray kay Jesus. Okay? Pero Judas walked away from the grace of God, while Peter naman, he ran toward the grace of God. So, yung guilt po kasi, pag hindi po natin yan binantayan, especially kung kasi, there are two kinds of guilt, yung feelings of guilt, saka yung actual na guilt.
Now, yung feelings na guilt, of course, yan yung nararamdaman natin uh, kapag tayo ay nagkamali o nagkasala. Pero minsan meron tayong feelings of guilt, no, na hindi naman nakabase talaga sa kasalanan, no? Kaya sobra-sobra yung naiisip natin about ourselves to the point na iniisip natin hindi na tayo makakatanggap ng grace ni Lord o biyaya ng Panginoon. Now, of course, there's true guilt, yung talaga nagkasala tayo, and sometimes people may not feel yung guilt na yun, pero nevertheless, they are guilty before the Lord. And of course, the Holy Spirit is the one that really helps us to know the difference, no? Kaya mahalaga na makinig tayo sa Panginoon kasi yung guilt na bunga ng pride leads us away from God and nakafocus yun sa sarili natin. And we begin to focus more on self-pity, and self-condemnation. Tapos na-immobilize tayo and we walk away from the Lord. So ito yung trap ng kaaway, di ba? And maaaring nag-umpisa tayo sa true conviction from the Holy Spirit, pero yun nga, pag hindi natin bantayan ang sarili natin doon sa ating pride, imbis na mag-repent tayo, ang mangyayari, parang i-highlight talaga natin yung nagawa nating mali, even to the point na talagang, we would be crushed by the weight of that guilt and accusation, no? Na gustong-gusto ng kaaway yun na gawin sa atin, no? And imbis na lumapit tayo sa Panginoon to ask for His mercy, pwedeng ang mangyari, parang lalayo na lang tayo, justifying yung ating sarili and saying na, lagi naman akong ganito, wala na akong pag-asa, and so forth. So, huwag natin sundin yung yung bawa yung ginawa ni Judas na imbis na humingi siya ng tawad sa Panginoon, he just focused on himself. Instead, we need to follow the pattern of Peter and also David, of course, 'di ba? David understood na kailangan niya ang Panginoon, no? Kaya ang response niya sa conviction ay hindi yung manatili doon sa sa guilt na yun, hindi yung parang magwallow in self-pity. Instead, ang kanyang ginawa, he humbled himself, he went to God, and asked God, basically for help. Sabi niya, cleanse me, Sabi sa text natin, cleanse me with hyssop. Yung hyssop yun yung ginagamit sa temple, pag may isang tao na guilty of sin, and he asked God for forgiveness and he fulfilled the necessary mga requirements sa Old Testament, and yung hyssop yun ang parang symbol of God cleansing the sinner. So si David, he was crying out to God, asking God for mercy and grace, bagamat alam niya guilty siya, pero he really believed that God would forgive him and cleanse him and, deliver him, from his guilt. So he knew that God is greater than his own sin. He knows that grace superabounds. So, ang susi para makaiwas tayo dun sa parang kumunoy ng guilt, ay hindi yung talagang mag-focus doon sa pagkakamali natin o sa kasalanan natin, but mag-focus tayo sa goodness and mercy of God, Let's focus on the Lord and let's draw near to Him and let's pray a humble prayer. Sabihin natin, Lord, have mercy, cleanse me. Katulad ng ginawa ni David, cleanse me, O Lord. Okay? We don't want to fall into that trap na parang, nalulunod na tayo sa sarili nating self-pity. Instead, we need to focus on the Lord, His goodness, His love, His mercy. So, whoever you might be right now, kung nako-condemn ka ng mga nagawa mong mali sa buhay, remember, if you continue in that direction, talagang lulubog ka dun. So, my exhortation to you, if you're listening right now, is just humble yourself, go to God,
Ask God for forgiveness and He will forgive you. No, just come before the Lord honestly and humbly. No, tanggapin mo yung katotohanan about what you have done. Pero focus on the Lord. Don't focus on yourself. Don't focus on how sinful you are or how bad yung mga nagawa mo. Instead, tumingin ka sa mercy ni Lord. Lumapit ka sa Kanya and ask God to cleanse you, to deliver you, to forgive you. No? Yun ang talagang susi. No? Otherwise, talagang kaaway, talagang i-down niya tayo. No? Patuloy niya tayong i-condemn hanggang sa hindi na tayo makatayo. Okay? So, if you are parang replaying lahat ng mga nagawa mo, nakafocus ka sa mga nagawa mo, really that's pride. You're refusing to allow God to cleanse you and deliver you from sin. So, I hope na pag-isipan natin maigi because maybe some of you who are listening, hindi kayo maka-move forward, parang paralyzed na kayo because of guilt. Come before the Lord. He is a merciful God. God is good and His love endures forever. Focus tayo sa Panginoon and let's draw near. Karoon tayo ng humility and just ask God, Lord, cleanse mo po ako, linisin mo po ako, Panginoon, forgive me. So, focus tayo sa Kanya, hindi sa sarili natin. So, let us pray. Father, maraming salamat po, Panginoon, for your goodness and mercy. And tunay nga, we don't want to wallow in self-pity. You want us to be delivered from that, to be forgiven, to be cleansed. So, Lord, tulungan niyo po kami to be humble, to come before you. At huwag mag-focus po sa sarili namin at sa mga nagawa namin, but instead, tulungan niyo kami, Lord, na mag-focus sa grace mo, sa love mo, sa desire mo to forgive us and cleanse us of all our sins. So, Lord, give us the faith and the courage, Panginoon, to focus on you. And salamat, Lord, that you are more than willing to forgive us and to cleanse us of all unrighteousness. Salamat, Panginoon, for your promise. And thank you for Jesus Christ, our Savior, through whom, Lord, we can come before you by faith, knowing, Lord, na what He did on the cross for us is truly sufficient para sa aming mga kasalanan. So maraming salamat, Panginoon, for forgiving us and giving us hope, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. So, God bless you everyone and I'll see you tomorrow sa ating daily devotional. Once again, I hope na you would meditate on this and reflect and maybe use your journal to, write your thoughts on this. Meron akong mga discussion questions dun sa app. I hope na you'll take the time to read those questions and to answer them. And of course, huwag natin kalilimutan to share itong daily devotions na to sa mga tao who might be helped or they need this. So please take the time to share this with others. So God bless you.